Sugal ng sugal, pero reklamo pag walang pera, tapos gusto yumaman. Walang-wala ka na nga sa buhay, puro sugal ka pa rin ng sugal. Tapos pag nawalan ng pera, magpupos ka ng buhay, ang hirap mo. O kaya iiyak ka sa kapitbahay na malas talaga ako. Baka hindi ka malas, baka lang talaga hindi ka marunong. At baka, sorry to say suga pa ka sa bisyong sumisira sa pag-asenso mo. Meron akong kilala noon, tawagin na lang natin siyang Kuya Eson. Ang dami niyang pangarap, magkaroon ng sari-sari store, magnenegosyo ko para sa mga anak ko, ayoko na sa hirap, pero gabi-gabi mo siya makikita sa kanto. Nagpapa-cash in at naglalaro ng scatter. Laging may last money bet, laging umaasang baka ito na. Bong. Pero araw-araw din siyang umuutang at linggo-linggo siyang nagrereklamo. Wala akong puhunan Laging nauubos ang pera ko. Kung yung pagkain nyo pa ang pinansusugal mo, huwag kang magtaka kung bakit lagi kayong gutom. Kasi kulangot ka sa lipunan. Hindi ka yayaman sa sugal. Kung oo, sana may Forbes list ng mga taga-perya. Sugal is not a business. It's a trap disguised as a tree. At ang masakit, yung mga sugapa sa sugal, sila pa yung unang nagrereklamo sa gobyerno, sa ekonomiya, sa pamilya nila, sa tadhana na nangyayari sa buhay nila. Pero tanongin mo, ano bang ginawa mo para umahon? Nagtrabaho ka ba? Nag-ipon ka ba? O tinayaan mo na lang ang kinabukasan mo sa jackpot na baka sakali? Naniniwala ako na hindi problema ang kakulangan sa pera. Ang problema, yung maling pagtrato sa pera. Kung sanay kang tumaya ng tumaya, pero ayaw mong mag-ipon o magbanat ng buto, huwag kang umasang darating ang yaman sa'yo. Hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo ng disiplina, gunggong. At kung kaya mo maghintay ng 5 oras sa sabungan, di kaya mo rin maghintay ng 5 taon para sa tunay na tagumpay. Kung magsisimula ka lang ngayon. Ang tunay na problema hindi sugal, kundi ang mindset mo na gusto mo ng shortcut sa tagumpay. Instant success, wala nun. Unggoy, gusto mo ng milyon, gusto mo ng maraming pera, pero piso lang ang puhunan mo. Gusto mo ng malaking bahay, pero hindi ka makalabas dyan sa scatter. Yung utak mo, sanay sa baka sakali. Yung diskarte mo, laging swerte-swertihan. Yung wallet mo, malamang bulok na yan. Yung future mo, di mo na inisip. Basta may thrill ngayon. Diba? Ayun yung katotohanan. Kung gusto mo talagang umasenso, itong subukan mo. Tigilan mo muna ang sugal. Ilista mo lahat ng pera mong nilustay. Harapin mo. Isave mo yung dating panaya mo kahit 50 pesos a day lang. Hanap ka ng sideline. Kahit maliit lang muna. Hindi yan boring, tanga. Yan ang simula ng bagong future mo. Mas masarap yung success na pinaghihirapan kesa sa instant na wala namang kasiguraduhan. Hindi yung panalong pinagdasal mong tumama. Pero alam mo, hindi totoo. Ngayon, tapos na ang episode na to. Tanong ko lang, sa huling 3 buwan, magkano na ang natalo mo sa sugal? Malamang ang laki na, no? Engot ka kasi Taya ka ng taya Kakahabol mo ng swerte, ng panalo, lalo ka pang nalulubog. At kung inipon mo lang pala yun, di may panimula ka na sana ngayon. Hindi mo na mababalik ang pera. Pero pwede ka pa rin bumawi kung pipiliin mong magbago. At kung napikon ka, sorry pero hindi ako ang kalaban mo. Ang kalaban mo, yang scatter mo. At yung ugaling umaasang yayaman sa pustahan. Kung gusto mong lumaban sa tunay na laban, mag-subscribe ka dito sa Real Talk para sa gustong yumaman. Hindi kami umaasa sa swerte. Dito, disiplinado ang panalo. Ready ka na ba sa episode? Ako, lalong mas masakit yun. Yung puro scroll, walang goal. Tungkol sa mga oras na inuubos sa phone, pero wala namang ginagawang productive. Game ka na ba? Pero hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.